sama-sama tayong magiging karakli. Hila-hilarang computer at iba pang gadget ang nadiskubre sa isang kwarto sa basement ng isang hotel sa Pasay. Ayon sa PAOK, ginagamit umano ito sa offshore gaming kung saan ang mga target nasa South Korea. Kasama sa natuklasan ang maliliit na gadget na OTP o one-time password generators. 6 na Koreano at 14 na Pilipino ang naaresto. Patuloy ang investigasyon ng PAOK para matukoy kung sakot din ba sila sa pang-scam. Inaalam ang immigration status ng mga dayuhan at kinukuha pa ng GMA Integrated News ang panig ng hotel. Kanya-kanya na po hakbang ang mga LGU para mapuksa ang mga lamok sa gitna ng mga dumaraming kaso ng dengue. Sa datos ng DOH, as of February 1, mahigit 28,000 na ang kaso ng dengue sa buong bansa. 40% mas mataas kumpara noong parehong panahon noong 2024. At sa Mandaluyong, may barangay na magbibigay ng pabuya para sa kada lamok na mahuhuli. Ang reaksyon dyan ng Health Department sa pagsaksi ni Oscar Oida. Subok na raw na pangontra sa dengue ang pagpapakawala ng mga palaka sa Old Balara sa Quezon City. Pinag-aaralan ng barangay na gawin ulit ito. Mostly lahat yan nilagay namin sa mga kanal. Ang mga kinakain yan is mga, yung mga langaw, mga eggs, mga lamok. Kaya sa tingin namin na talagang nakatulong, almost 50% na-reduce yung cases ng dengue. Nakatuon muna sila sa paglilinis, lalo na sa mga pwedeng pamahayan ng lamok. Lalo't may dengue outbreak ang Quezon City, kung saan di bababa sa 10 ang nasawi sa sakit. Sa Barangay Addition Hill sa Mandaluyong City, mahigit 4 na po na ang nagka-dengue mula nitong Enero. Ikalawa sa mga nasawi sa sakit, ang 14 anyos na si Chantely Tordillo. Akala ng kanyang pamilya nung una, simpleng trangkaso ang sakit niya. Pero hindi na nakauwi mula sa ospital si Sean. Sa ospital, lumalabas yung dugo sa ilong, sumusuka siya ng dugo. Ang pagiging mabait niya at masayahin, sa alaala na lang mababalikan ng kanyang lola Lorena. Kung nagapan sana namin, gagaling siya. Kasi gagawin namin lahat para gumaling siya eh. Pero hindi namin alam na ganun. Ilulunsad sa Barangay Addition Hills ang programang May Piso sa Mosquito. Ang gagawin po ng ating mga residente para may involvement po sila ay hindi magdadala lang po sila sa amin dito ng kahit buhay, patay, or even kitikiti na papalitan namin at least 5 pieces of lamok in exchange of 1 peso. Kung buhay pa, ipapasok sa tinawag nilang Mosquito Death Chamber. Diyan sila pakakawalan lang hanggang sa tumama sila dun sa ating ultraviolet light. Umabot na sa Department of Health ang tungkol dito. Bagamat natutuwa raw sila sa mga inisyatibo kontra dengue, nagbigay sila ng paalala. Baka mamaya maging parang palaisdaan, di ba? Nasa palaisdaan, mas maraming isda, mas maraki ang kita. Baka mamaya magkaroon tayo ng breeding ng mosquito. Ayaw po natin yun. Maganda ho, sumangguni tayo sa ating local health office or kunyari sa Department of Health. Nagbigay naman ng paglilinaw ang pamunuan ng barangay. Bukod pa sa bawal lumahok sa programa ang mga menor de edad. Hindi po ito magiging forever na gagawin namin. Isa lang po ito sa alternatibo para mapababa yung kaso namin. Sa San Juan City, mayat mayang misting ang panlaban sa dengue. Ang health office naman sa Lapu-Lapu City, Cebu, nagsasagawa ng information drive at namimigay sa mga paaralan at barangay ng mosquito net na may insecticide. 175 na kaso na ng dengue ang naitala sa lungsod. 8 pang lugar ang idedeklarang may dengue outbreak ayon sa DOH, pero hindi pa pinangalanan ang mga lugar sa ngayon. Dati ay hindi ito panahon ng dengue, pero tila nagbabago na umano ang sitwasyon. Hindi siya panahon ng tag-ulan, pero yung tinatawag na shear line, ITCZ, yung easterlies, dumadami yung buhos ng tubig at pag dumami ang buhos ng tubig, talagang naiipon yan sa paligid-ligid. Yung mga lamok dumadami. Kaya mahalagang malinis ang naiimbak na tubig. At kung may mararamdamang karamdaman, huwag babaliwalain tulad ng taas-babang lagnat.
pag nawala na yung lagnat, saka lumalabas yung ibang tinatawag na warning signs. Ano yung mga yun? Yung pagdurugo ng gilagid, yung pagpapantal, yung pag-iba ng kulay ng dumi. Pakonsulta na ho sa isang center or ospital para masigurado kasi may test po para dyan na hindi naman ho mahal, minsan libre pa ho. Para sa GMA Integrated News, ako si Oscar Oidang, inyong saksi. Pinukpok sa ulo ang isang pulis ng hinahabol nila lalaki na may hawak na patalim sa Maynila. Ang suspect, may balak daw manaksak ng kaaway. Saksi, si John Consulta, exclusive. May dalang patalim ang lalaking yan habang tumatakbo sa bahaging ito ng Malati, Manila noong Sabado. May punto pang ilang beses siyang pumulot ng bato, saka ipinukol sa mga umahabol sa kanyang pulis. Habang nagpapatrolya itong dalawang bagong pulis natin, meron silang nakita na isang lalaki na merong nakasukbit na bladed weapon. O ngayon, sinita nila kaya lang tinakbuhan. Pero na-corner din ang lalaki at sinunggaban ng pulis. Pero nagpumiglas pa rin siya at pinagpupukpok ng matulis na bato ang ulo ng pulis. Naaresto ang 32 anyos sa suspect na dati nang nakulong dahil sa kasong robbery. Na-recover sa kanya ang isang kutsilyo. Duguan naman ang responding police na nagtamo ng malalim na sugat sa ulo. Hinahawakan niyang pilit yung katawan, at the same time yung kamay nitong suspect natin at baka makuha yung patalim sa kanyang katawan. And eventually nga nakakuha ng pagkakataon na pukpok itong pulis natin. Pag-amin ng suspect, kagagamit lang niya noon ng solvent. May plano raw talaga siyang gawin. Malalaksak lang po. Opo. Yung kaway ko po. Sinungaling po, tsaka nang-iista pa po. Tapos yun, nakikita po kami. Kaya ano plano mo? Yun, salubungin po siya. Saksakin po. Sorry po, tsaka yun lang po, sana mapatawad din po ako sa ginawa ko sa kanya. Na-inquest na ang suspect na maharap sa reklamong direct assault at illegal possession of bladed weapon. Para sa GMA Integrated News, ako si John Consulta, ang inyong saksi. Huli ka, ang lalaking tumangay sa cellphone ng isang babae sa kalagitnaan ng live stream sa Negros Occidental. Saksi, si Adrian Prietos ng GMA Regional TV. Guys, for today's video, manglimpyo ako sa... Sa isang live stream, ipanakita ng babaeng staff ng salon sa Baguio City, Negros Occidental kung paano niya sinimulan ang kanyang araw. Sandali siyang umalis, naiwan sa mesa ang cellphone. Maya-maya ay may pumasok na lalaki at dali-dali niyang kinuha ang cellphone ng biktima. Ayon sa may-ari ng salon, naglalaba ang biktima sa likurang bahagi ng salon nang nangyari ang pagnanakaw. Samtang panglaba siya, gin-open niya ang door namo, ang crystal door. Tapos ang laki ito nga naglabay, nagtiid siguro for sure, na balaan sang lalaki siguro nga wala na ditaos. Di naman nagbigay ng pahayag ang staff. Ayon sa pulisya, tukoy na nila ang suspect at kasalukuyang tinutugis. Na-identify naman natin ang suspect and that person has several records na rin in Bacolod City. Nakikipag-ugnayan ng Baguio City Police sa iba pang police station para mahuli ang suspect. Para sa GMA Integrated News, ako si Adrian Prietos ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Nagsampa ng reklamo sa Department of Justice ang PNP-CIDG laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa pahayag niya tungkol sa pagpatay sa mga senador. Pero giit ng mga kaalyado ni Duterte, biro lang yun. Saksi, si Mav Gonzalez. Patayin natin yung mga senador ngayon para mabakante. Kung makapatay tayo ng mga 15 na senador, pasok na tayo lahat. The only way to do it is to pasabugin na lang natin yung Ang mga pahayag na ito ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong Huwebes, biro lang daw ayon sa dating niyang tagapagsalita at legal counsel. Alam nila na si Presidente Duterte ay nagbiro. Dati naman nilang alam yun na palabiro siya. Ano ba itong bansa natin? Hindi ka na po pwede magbiro. Magbibiro ka lang, papailan ka na ng kaso. Pero ang PNP-CIDG, seryoso ang tingin sa hirit ng dating Pangulo. Kaya naghain ng reklamong unlawful utterances and inciting to sedition sa Department of Justice. Ang gulo-gulo na nga ng pinagdaanan ng bansa natin in the past 6 years. Hanggang ngayon ba naman, dadalhin natin ang gulo na yan. Na puro patay-patay na lang. At pagkatapos,
if they will be taken on their word, bigla na lang sasabihin na joke only. Or yung latest naman na palusot, he is only expressing a legal opinion. Bago yan, may ganitong pahaging si Pangulong Bongbong Marcos sa kampanya ng kanyang senatorial slate noong weekend, bagamat wala siyang direktang pinangalanan. Narinig lang natin ng isang araw. Wala daw pag-asa. Siguro, kali na wala silang pag-asa. Kaya papatay na lang sila ng 15 na senador. Ay talaga, sabagay. Mahirap naman yung ibang tao. Ang iniisip lang nila, ang kaisa-isang solusyon sa lahat ng problema ay pumatay pa ng Pilipino. Ilang kongresista ang nanawagang imbestigahan ng NBI ang dating Pangulo. Pero sabi ng NBI, bukod sa walang tinukoy na senador ang dating Pangulo, importanteng mismong mga senador ang magreklamo sa NBI. Sa Senado, biro rin ang tingin dito ng kaalyado ni Duterte na si Senador Bato de la Rosa. Magandang statement, bumigyan nyo ng weight. Klaro naman yun na biro. Kung talagang totoo niya by heart, gusto niya pumatay ng 15 na senators, o bakit niya i-announce? Klaro-klaro na nagpapatawa siya. Mapagbiro lang daw ang dating Pangulo para kay Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada, kaya non-issue raw ito. Paniwala naman ni Senador Bong Revilla, bulaklak lang ito ng bibig at ganun daw talaga magsalita ang dating Pangulo. Para naman kay Senador Risa Hontiveros, ano daw? Ano pang magiging reaksyon ng mga tao na hirap na nga sa buhay, tapos ang sagot nung isa dyan ay dagdag na karahasan? Talagang ewan ko lang sa kanila. Para naman kay Senate Minority Leader Coco Pimentel, ang Department of Justice at NBI daw ang nakakaalam kung may naganap na krimen. Kung wala, tapusin aniya ang issue. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.